Gusto ko na lang ihampas ang ulo ko sa pader hanggang mamatay. Sa palagay ko, kailangan natin ng panahon na maghiwalay. Sige, Ginong Gaslighter, hindi mo na kailangang sabihan ako kung anong maliit o malaki. Ilan yan sa mga mensahe sa pagitan ni na Mackenzie Shirilla at Dominic Russo. Ang binatang siya ang on-again, off-again na nobyo na pinatay niya kasama ang kanilang kaibigan nang banggain niya ang kotse sa pader sa bilis na 100 milya kada oras. Babasahin namin sa inyo ang ilan sa mga mas lantad na mensahe ni na Dom at Shirilla. Dahil ang pag-unawa sa nangyayari sa magkasintahan ay maaaring makatulong sa atin na maintindihan kung ano nga ba talaga ang nangyari. Welcome sa Sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Sige, bago tayo magsimula, kailangan kong sabihin sa inyo ang tungkol sa sponsor na ito, ang partner namin. Dahil mayroon silang app na sa tingin ko ay magugustuhan ninyo. Tinatawag itong Upside. Ang Upside ay nagbibigay ng cashback sa mga araw-araw na gastos, gaya ng gasolina, groceries at takeout. I-download lang ito ng libre. Mag-claim ng offer sa isa sa 100,000 lokasyon. Gamitin lang ang card sa normal na pagbabayad, i-verify ang purchase, at may babalik na pera. Halimbawa, kung magpapagas o magta-takeout ako, titingin muna ako ng offer sa Upside. Pagkatapos kong gumastos, lalabas ang pera sa app na pwede kong ilipat sa bank account ko. Yung madalas gumamit ng Upside, kumikita ng average na $254 kada taon. Para makakuha ng cashback, i-click ang link sa description o iscan ang QR code. Gamitin ang promo code na Sidebar para makakuha ng dagdag 25 sentimo bonus bawat galon sa unang tangke ng gasolina. Lilipat naman tayo ngayon sa isang bagay na hindi pa natin natalakay sa ating pag-uulat tungkol sa kaso ni Mackenzie Shirilla. Ang mga text message sa pagitan ni Dominic Russo at ng nahatulang mamamatay tao na ito. At babasahin ko sa inyo ang ilan sa mga komunikasyong ito. At mahalaga ito. Mahalaga ito dahil ang pag-unawa sa dinamika, ang pag-unawa sa relasyon na ito ay susi para maintindihan kung ano ang nangyari dito. Para maintindihan ang mga argumento ni Shirilla na hindi niya ito sinadya. At gusto kong ilagay ito sa konteksto ng pinag-uusapan ko. Dahil si Mackenzie Shirilla ay napatunayan nagkasala ng isang hukom sa isang bench trial. Ibig sabihin, ang hukom ang nagdesisyon kung siya ay may sala o wala. Napatunayan siyang nagkasala ng isang hukom sa isang bench trial sa 4 na bilang ng pagpatay, 4 na bilang ng felonious assault, 2 bilang ng aggravated vehicular homicide, 1 bilang ng pagkakaroon ng droga, at 1 bilang ng pagkakaroon ng mga kagamitang pangkrimen. Lahat ay may kaugnayan sa aksidente ng kotse noong Hulyo 31, 2022 na ikinamatay ng kanyang nobyo na si Dominic Russo at ng kanilang kaibigan na si Davion Flanagan. Tinodo ng 17 taong gulang ang silinyador, hindi man lang nagpreno. Base sa investigasyon, lumipad siya lampas bangketa. Dumaan sa isang karatula ng negosyo at bumangga sa pader na ladrilyo. Iginiit ni Shirilla na wala siyang alaala sa aksidente o kahit sa mga sandaling bago ito. Ayon sa kanya at sa pamilya niya, may diagnosis siyang POTS, isang kondisyong medikal na nagdudulot ng pagkahilo at pagkahimatay. Sabi nila na walan ng malay si Shirilla kaya lumihis siya. Ipaliwanag ko ito sa pagilitis. Walang opisyal na POTS diagnosis na naipresinta. Walang ebidensya ng sira sa sasakyan. Walang naipakitang matindi siyang nalasing. Pagkatapos ng paglilitis niya noong 2023, hinatulan siya ng habambuhay na kulong na may posibilidad ng parole mula 2037. Pero ngayon siya ay muling laman ng balita. Maraming dahil sa Netflix documentary na The Crash kung saan humarap siya sa kamera, nagbigay siya ng panayam mula sa loob ng kulungan. At sinabi niyang hindi siya isang halimaw. Na wala siyang intensyon na mahal niya si Dom. Pero may ebidensya na dati na siyang nagmamaneho ng pabaya. May kwento, may salaysay na nakikipag-away pa siya habang nagmamaneho. May ebidensya na parang hindi siya nagsisisi sa ginawa niya. Sinabi ng mga piskal na sinadya niyang ibangga ang sasakyan. Lalo na't may ebidensya na sinusubukan siyang hiwalayan ni Dom ilang linggo bago ang insidente. Pero may mga mensahe rin mula kay Shirilla kay Dom kung saan sinasabi niyang siya ang biktima ni Dom. Halimbawa, may mga mensahe si Shirilla sa isang kamag-anak ni Dom noon. Babasahin ko ang ilan dito at pagkatapos ay tatalakayin natin ang pag-uusap ni na Dom at Shirilla. Halimbawa, sumulat si Mackenzie Shirilla sa kamag-anak. Pwede mo bang kunin si Dom? Hinawakan niya ang manibela ko sa highway at sinubukang paikutin ng kotse para saktan ako. Hindi ako makakalma pagkatapos niyang subukang tapusin ang buhay ko. Tinangka niyang kitilin ang buhay ko ngayon at tinanong, gusto mo bang mamatay?
Kaya gusto kong makita ang mga mensahe ni na Dominic Russo at Mackenzie Shirila bago ang aksidente. Okay? Mula pa noong mga nakaraang taon ito, at hindi rin naman ganun katagal bago nangyari ang insidenteng ito. Pati na ang maaring sabihin ng mga menseng ito sa atin. Alam mo, merong isang celebrate cellphone extraction na inipon ng mga investigador na nagbunyag ng lahat ng mga text message sa pagitan ng magkasintahan na umabot ng ilang taon. Pabalik pa noong Enero 2020. Libo-libo ang mga mensahe sa pagitan ng magkasintahan na muli ay tila merong napaka-toxic na on-again, off-again na relasyon. Gusto ko lang bigyang biin ng ilang bahagi ng usapan nilang dalawa. Hindi natin kayang talakayin lahat, pero pwede ninyong tingnan kung gusto ninyong makita ang buong pag-uusap. Halos 32,000 pahina ang mga yon. Ngayon, available lahat sa Law and Crime Plus app, kasama ang case file ni Mackenzie Shirila. Pwede ninyong tingnan doon kung interesado kayo. Pero sa ngayon, gusto kong bigyang din ng ilan sa mga text messages. At by the way, mga text messages lang ito, kahit na mukhang nag-usap din ang magkasintahan sa mga social media apps tulad ng Instagram at Snapchat. At by the way, kailangan kong sabihin, isinama ang mga mensaheng ito bilang ebidensya sa paglilitis niya. Ayon sa ulat, mahigit 73,000 text messages ang naisumite. Welcome sa digital age. Welcome sa batang relasyon, di ba? Berde ang text ni Shirila, asul naman kay Dom. Ilalagay natin sila dyan habang binabasa ko. At sa itaas ng file noong Enero ng 2020, nagpadala si Shirila ng mga mensaheng ito. At nagsisimula na nitong bigyan ka ng idea tungkol sa dinamika ng kanilang relasyon noong panahong yon. Quote, hindi ba? Bakit hindi mo sinasabi, ang ganda mo, Kenzie? Bakit ka ganyan? Quote, huwag mo akong hilahin pababa, i-hype mo ako. Sa ngayon, karamihan sa text ng magkasintahan ay tungkol sa kagustuhan ni Shirila na palaging kasama si Dom tuwing lebre siya. At tila pa ulit-ulit siyang nagte-text kay Dom tungkol sa kung kailan sila pwedeng magkasama, kung kailan siya pwedeng pumunta sa bahay nito, at kung kailan sila pwedeng lumabas para kumain. Pero sa mga palitang ito, si Dom, sa tingin ko, ay parang gusto ng kaunting espasyo. At yan ang naging dahilan ng hindi pagkakaunawaan. Yan ang nauwi sa malaking pagtatalo. Halimbawa, ito ay mula noong Enero 14, 2020 CP. Papasukin mo na ako. Malungkot na muka. CP, hindi, simula ngayon. Kailangan mo nang umuwi pagkatapos ng klase. Sorry. Baka hindi ka pa rin makapunta bago klase. Sumagot si Shirila ng malalaking letra. Ano? Pwede mo itong gawin sa akin tapos binawi niya. Hindi mo pwede. Sumagot si Dom. Kung pinauwi kita, magwawala ka rin naman. Pagkatapos, sunod-sunod na all caps na mensahe mula kay Shirila. Ang sungit mo. Trinatrato mo ako na parang S. Samantalang tinatrato kita na parang Diyos. Tapos, gagawin mo pa to. Ayon kay Dom, parang sinasakal siya ni Shirila. Sagot ni Shirila, gusto na lang niyang ipukpok ang ulo niya sa pader hanggang mamatay. Sagot ni Dom, sa totoo lang, paulit-ulit na nangyari tong S na to, wala na talaga akong pakialam. Kahit high school pa si Shirila, lumipat siya sa bahay ni Dom na pagmamay-ari ng nanay niya, katabi ng bahay ng nanay niya. Doong katapusan ng Enero, mukhang pareho sina Dom at Shirila sa bahay ni Dom. Pero posibleng, magkaibang kwarto lang sila at nagte-textan. Nakiusap si Shirila na bigyan siya ng dabs, na ayon sa kwento ay concentrated na cannabis. Sabi niya, sumpa ako, kung hindi ka umalis, magwawala ako. Aalis na ako, kailangan ko lang ng dabs, babe. At ang sagot, naka-all caps. Wala ako niyan. Ngayon, ipinapakita ng compilation ng mga pag-uusap na ito kung gaano kadalas maghiwalay at magkabalikan ng dalawa sa paglipas ng mga taon. Palagi silang nagkakahiwalay, tapos bigla rin silang nagkakabalikan. At tandaan, pareho silang bata pa. Mga teenager pa lang sila nung nagkakilala sila. Alam mo, si Shirila ay 17 taong gulang. Kakagraduate lang ng high school nang mangyari ang aksidente. Sa kabilang banda, maintindihan mo ang matinding emosyon. Pero minsan, makikita mo agad ito sa mga mensahe. Wala akong personal na alam sa relasyon nila, pero base sa mga mensahe, minsan, marami talagang naibubunyag ang mga yon. Mukhang may mga oras na di na nila kontrolado ang sitwasyon. Nabanggit ko na dati ang mga pag-uusap ni Shirila sa kapamilya. Pero tingnan mo ito. Halimbawa, may pag-uusap sila noong Marso 2020. Sabi ni Dom, ayoko ng ganitong mga problema, babe. Sumagot si Shirila, 3 bagay lang naman ang inihiling ko. Walang ibang babae, samahan mo ako. At lambing. Wala namang mahirap doon.
Kung kaya mong magmaneho kahit saan buong araw, siguro dong may paraan kang makita ko. Ang dami mo ngang mas mahihirap na ginagawa sa buhay mo. Sabi ni Dom, kailangan muna nating magkalayo. Pagkatapos, nagalit siya at sinabing, Dom, tama na. Sagutin mo ang telepono, hindi na mo uulit yan. Hindi tayo maghihiwalay. Mag-reply ka parang hindi mo to gagawin. Tumigil ka na. Huwag mo akong istorbohin. Hindi tayo maghihiwalay, Dom. Ang dami kong ginagawa, sobra para sa'yo. Tapos sasabihin mo pa yan. Ngayon, kinabukasan, nagpadala ulit si Sharila ng mahahabang mensahe. Hi babe, anong ginagawa mo ngayon? Dom, sagot Dom. Grabe, galit ako. Sagutin mo ako ngayon na. Sobrang galit ko. Nagpadala si Dom ng sagot na ito. Lowbat. Gusto kong lumaktaw sa panahon, taginit 2021. Isang taon bago niya ipinasok ang kotse sa gilid ng gusaling ladrilyo, namatay ang nobyo ni Sharila at si Gino ang Flanagan. Si Sharila at Dom ay nag-aaway muli sa mga mensahe, kung saan sinabi ni Sharila, "Seryoso na ako. Ayokong makita ka. Kung tapos ka na dahil lang sa maliit na abala na yon, sige, ayos lang, bahala ka. Sige, Ginong gaslighter. Hindi ko kailangan ng opinion mo tungkol sa maliit o malaki." Sabi niya, ikaw na bahala kung paano pupunta sa graduation party mamaya. Seryoso? Tapos na ako. Bakit tapos ka na? Dahil hindi kita binigyan ng libreng damo? At isa na naman itong halimbawa na si Dom daw ang koneksyon ni Sharila para makakuha ng marijuana. Siya ay may cannabis at may THC sa katawan noon aksidente. Madalas siyang mag-post ng video at larawan online na parang naninigarilyo ng damo gamit ang bong. At may alegasyon pang ginagawa niya ito habang nagmamaneho. Ngayon, sa bandang huli ng parehong pag-uusap na yon, isinulat ni Sharila, Bakit ako magbabakasyon kasama ang isang tao na hindi man lang ako mabigyan ng 1 gramo ng libreng damo? Gusto kong mag-fast forward. Sa pagkakataong ito, gusto kong pumunta sa Enero ng 2022. Kaya sa puntong ito, sa aming palagay, nagbago na ang dinamika sa pagitan ni na Mackenzie Shirilla at Dominic Russo. Dahil sa tingin ko, maaring may argumento na sa puntong ito, si Mackenzie Shirilla ay tila napaka-agresibo at hindi nagbibigay halaga. Sa tingin ko, pwede mong sabihing masama ugali niya. Halimbawa, sumulat si Shirilla, Dom, mag-text ka na ngayon kundi gusto mo ng problema dahil weird kilos mo. Simulan mo na mag-type. Sumagot si Dom, hindi naman. Sumulat siya, ngayon na mismo, sabi niya, ikaw din parang galit na galit. Pero tuloy pa rin si Shirilla. Magsimula ka na magpaliwanag na yon. Hindi na kita kakausapin pag galit ka kasi di mo pa rin sinasabi kahit 700 at 80 beses nakitang tanungin. May 5 minuto ka. At maraming beses sa pangtatalo na ito o sa mga pantatalo na sinasabi ni Shirilla na nagsiset siya ng timer sa kanyang telepono sa kung anong random na numero. Kung hindi sumagot si Dom o hindi nagawa ang gusto niya pag tumunog ang timer, tapos na sila. Minsan binabanggit ni Dom ang presensya ni Shirilla sa social media dahil madalas siyang mag-post sa Instagram at TikTok na nakasuot ng mapang-akit na damit at pose. Nag-usap sila noong Enero 2022. Sabi niya, gusto ko lang maintindihan bakit ka nagpo-post ng ganyan. Alam ko namang maganda ka, pero tingin ko, pwede kang maganda nang hindi masyadong mapang-akit ang post mo. Gusto ko talagang maintindihan kasi yung ibang lalaki. Magiging agresibo rin sa'yo. Kalmado pa nga ako pero parang di ka pa matured. Kasi binabaan mo lang ako ng tawag. Sa dulo ng usapan, isinulat ni Mackenzie Shirilla, kung di mo kaya ang bad B, edi blip at umalis. Wala akong pakialam. Huwag mo akong gawing insecure dahil ikaw ang ganoon. Sinabi rin niya, ang galing mo kaninang umaga, parang ano ba yan? At mahalaga rin ito. May mga pagkakataon na nag-uusap ang dalawa tungkol sa umano'y pagmamaneho ni Shirilla ng lasing dahil may isa silang palitan ng mensahe. Sabi niya, natatakot siya. Sabi niya, pauwi na ako sa'yo. Sabi ni Dom, lasing ka ba? Bakit ka natatakot? Sabi niya, nasa delikadong lugar ako at medyo lasing ako. Ito ang payo niya. Magmaneho ka ng mahinahon pero siguraduhin mong makarating ka sa pupuntahan mo at magiging ayos ka lang. Huwag kang tumingin sa iba at huwag kang magpapansin. Walang gagawa ng masama sa'yo. Nakakatakot isipin na may teenage driver na lasing at nagte-text pa kahit kulang sa karanasan. Pag-usapan natin ito Hulyo 2022. Bago matapos ang buwan, patay na si Dom. Patay na rin si Davion. Si Sharilla ay nasa ospital at magkakaroon siya ng malubang mga sugat. Sinasabing hindi niya maalala ang kahit ano tungkol sa aksidente
o kung ano ang nangyari bago ito. Mula ang pagpupumilit na nawalan siya ng malay. Narito ang sunod-sunod na mensahe ni Mackenzie Shirela noong Hulyo 2 bago ang insidente. CP, sinumaling ka at mananatili kang ganyan, may knitting emoji pa. Wala kang tinutupad na pangako at di mo sineseryoso ang relasyon. Para sa'yo, laro lang ito. Sinisira mo ang buhay mo at mapapahiya ka kapag nakita mo. Kaya babalik ako mamayang gabi. Ako lang ang nagpapatuloy ng relasyong ito. Kung gusto mong magtagumpay ang relasyong ito, magsisimula kang magbigay ng effort at maayos na sagot agad-agad. Sabi ni Dom, Kenzie, ayaw ko makipagtalo, sayang oras. Makalipas ang ilang minuto, nagpadala siya ng litrato na medyo mahirap matukoy kung ano ang nasa larawan. Ipinahayag niya ang pagkadismaya na parang gusto na niyang tapusin ang lahat. Pero bigla na lang ulit siyang kinakausap na parang normal lang ang lahat. Sa parehong pag-uusap, 4 na linggo bago mamatay si Dom, Isinulat niya ang nakakakilabot na, hindi na mahaba ang oras ko sa mundo. Sa totoo lang, ito ang mensaheng gusto kong pagtuunan ng pansin. Ayos ba? Ang usapan tungkol sa paghihiwalay. Kenzie, mahal kita pero siguro hindi muna tayo dapat magsama ngayon. Maikli lang ang panahon natin sa mundo, alam mo yon? Gusto kong isipin na kaya natin tigilan ang pag-aaway, pero linggo-linggo na lang tayo may awayang nauuwi sa hiwalayan. Hindi natin deserve yon. Ayokong palaging nag-aaway, alam kong ayaw mo rin. Siyempre, normal lang na mag-away ang magkasama araw-araw. Kung hindi tayo maghiwalay kahit saglit, baka mas lalo tayong mag-away. Ayokong isipin mong iniiwan kita. Sana gumana pero mukhang hindi na talaga ngayon, lalo na sa mga pagbabanta. Mas mabuti siguro maghiwalay na lang tayo para makahanap tayo ng kaligayahan sa iba. sumunod pa ang isa pang text matapos ang ilang oras. Tinatanong si Sharila kung gusto pa niyang ayusin ang lahat. Pagkalipas ng 2 linggo, may isa na namang mahalagang insidente. Sabi ng mga saksi, kausap ni Dom sa telepono si Mackenzie nang bantaan ni Mackenzie na ibabangga niya ang sinasakyan nila. Sabi ni Sharila, si Dom ang humawak sa manibela at nagsabing siya ang magdudulot ng aksidente. Nag-away sila sa sumunod na pag-uusap sa text. Nakakagulat ito lalo na sa mga nangyari pagkalipas lang ng ilang araw. Sipe, kung di mo nakikita ang problema at dapat ayusin, wala nang saysay ang relasyon na ito. Kahapon, muntik mo nang tapusin ang buhay ko o pwede mo sanang tapusin ang buhay ko. At ang inaalala lang ng nanay mo ay ang hindi ka makulong. At siya nga pala, hindi ko nakakausapin ulit ang nanay mo hanggat hindi siya humihingi ng tawad. Nagkaroon kami ng buong sidebar episode tungkol dito pagkatapos ng pagkamatay ni na Dom at Davion. Madalas magsulat si Mackenzie Shirila kay nanay ni Dom at marami silang mensahe. Pwede mo ring panuorin ang sidebar episode na yon sa YouTube page namin. Pero muli, bilang tugon sa usapan na ito, sinabi ni Dom, wala naman akong sinubukang gawin. Sumagot siya. Kapag sumagot ka pa ng isa na hindi para ayusin ito, ibablock na kita. Bigyan mo ulit ako ng sagot na walang saysay At tingnan natin ang mangyayari. Ang sinasabi ko lang, hindi ko naman sinubukang patayin tayo. Hindi ko talaga balak gawin yon. Paikot-ikot ang usapan nila, sabi ni Shirila. Kung di mo kayang ayusin o humingi ng sorry sa nagawa mo kahapon, alam ko ang mali at paano ito maiwasan. Kung ganito, hindi na kita makakasama. Hindi ako makikipagrelasyon sa nananakit. Sabi ni Dom, nagsorry naman ako. Sabi ko na, hindi ko sinubukang saktan o patayin ng kahit sino. Maniwala ka. Sabi ni Shirila, bakit ako maniniwala kung ginawa mo naman? Paano ako maniniwalang di mo nauulitin yon? Hindi ko kaya kasi hindi ko alam ang limitasyon mo. Ang totoong nagmamahal sa akin, hindi gagawin yon. Hindi ko magagawa kahit utusan mo pa. Baka iba yon sa'yo. Sabi ni Dom, pwede kang maglabas ng kutsilyo at sabihing sasaksakin mo ako. Mananatili ako sa'yo. Sumagot si Shirila, hindi ko nasasayangin ang oras ko sa taong iniisip na walang halaga ang buhay ko. Hindi ko akalaing gagawin mo yon sa akin. Akala ko, lagi mo akong poprotektahan. Pero araw-araw, may bagong natutuklasan tayo sa isa't isa. Sabi ni Dom, di ko kailanman susubukang patayin ka, lol. At ang huling mga text message sa ulat ay mula kay Chirilla para kay Dom noong Hulyo 30, bandang 1:30 ng madaling araw. Sinabihan siya na hinaan o patayin yon dahil nakakainis at maingay ayon sa kanya. Sa huli, ito ay isang nakakaintrigang at malungkot na pananaw sa kung ano ang posibleng nangyayari sa likod ng lahat ng ito. Na maaaring naging dahilan, maaaring nakatulong sa anumang paraan sa desisyon ni Mackenzie Shirila
na sinadyang ibangga ang kotse na yon. At tandaan, maaari mo tingnan lahat ng mga text message mismo sa Law and Crime Plus app. Iyan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa Sidebar mga kaibigan. Maraming salamat sa pagsama sa amin. At gaya ng dati, mangyari mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo kumukuha ng inyong mga podcast. Panurin kami sa Peacock ng NBC. Sundan ako sa X, Instagram, at sa aking palabas sa News Nation na Jesse Weber Live, Lunes-Biyernes, alas 11 ng gabi, Eastern Time. Hanggang sa muli mga kaibigan.